Okay po mga, wow. Okay po, ngayong umagang ito, pag-uusapan po natin about winning and consolidating. Hindi po ito pwedeng paghiwalayin, kaya importante na makita natin ng malinaw. Okay, ano ba yung mga ginagawa? So ito pong unang pag-uusapan natin ay tool. Isang tool na ginagamit po natin sa pag-aakay ng kaluluwa. Okay? But before that, gusto ko palang ipakita sa inyo itong ito po ay ano lang naman, idea. Okay? Kasi po, naniniwala ako ang Cavite ay mas maganda, lagi merong isang direksyon. Okay? Isang direksyon at sa pamamagitan po ng yung bubuuin ninyo po na mentoring po dito, yun po ang bubuo ng sabi nga para hindi iba-iba. Okay, para hindi iba-iba. So, alam ko, pag kayo po nagkausap-usap na, ang importante, naunawaan po natin at nakita yung vision. Pero kayo-kayo rin po ang magtutulong-tulungan. May mga tao na itinalaga ang Lord, yung mga nauna. So, sila pastor, nakalimutan ko lang yung pangalan. Pero marami na po na mga nauna sa atin, hindi dahil mas nalaman po nila, nararanasan po nila sa puso nila. Ngayon po, ito pong mga ipapakita ko po ay mga ideya. Ano po? Ito po ay parang monitoring o ano ba tawag dito, equipping track form na ginagamit po namin sa church. Sample lang po ito para at least masilip lang po natin. Ano ho? Siguro pwedeng pakipasa na lang. Konti lang naman po ito So pwede pong pag-share-share na lang, pasa-pasa. So ano lang po. Ito po, paki-ano na lang. Yan. Silip po, tapos pwedeng ipasa para at least makita po natin yung ideya na pinagdadaanan. So, pare-parehas lang po yan. So, pwedeng silipin niyo po, tapos and I believe sa marami po tayong magagaling sa lugar, sa inyo pong distrito, para po, kasi yung direction kasi, yun yung sa Panginoon na. And then sa sistema, yung kaparaanan, nasa sa inyo na po yun. Yung angkop sa kultura, angkop sa inyong kinagisnan. So, ang lahat po ng iyan ay parang skeleton lamang. Skeleton. So, yung G12 system na mga nadidinig natin, PEPSO, lesson, topic, lahat po ng yan mga kapatid ay nagsisilbing skeleton. Pero importante yun kasi yun yung magiging gabay natin Hindi po natin binabago ang mga materials, ang program, pero hindi na po naman talaga iyon ang gagamitin po natin, lalo kung iba ang kultura ng inyong simbahan. So, ang importante, may skeleton na. Skeleton. Okay po? Ngayon, pag-usapan po natin itong one verse evangelism. Okay? Pagkatapos po ng one verse evangelism, meron naman po akong ibibigay sa inyo. Pagkatanggap sa Panginoon, ano ang mga pwede niyang gawin? Ano yung gagawin natin para maayos nating maisampa sa susunod na level? And that is cell group, and then yung church. Paano yung smooth na kaparaanan para talagang sigurado? Alam niyo po sa amin, ngayon, meron po kaming nasa prayer of 3 po kami. And then, pinagpe-pray pa lamang po namin ang mga kaluluwa at alam po nilang na inaalagaan na sila, pinagpe-pray sila. Napaka-excited na po nilang umattend ng church. Yung isa nga po ay member pa ng, yung Prex ba kung tawagin, yung sa isang kabilang ibang relihiyon. Pero namumroblema siya ngayon na paano siya aalis doon dahil gusto niya na magpatuloy dito sa pangarap ng Panginoon. So kapag meron tayong proper na consolidation and then yung mga smooth, step by step, nagiging madali para sa atin. Okay? So, meron din po tayong tinatawag na what's next. Okay? So, and then ito, nakadrawing dito, nurse. Parang sanggol na ipinanganak, siyempre kailangan merong nurse. At meron tayong guide ng mga nurse, okay? Parang baby book ba tawag doon? Okay? So pag-usapan po natin ang one verse evangelism. Tulad ng sinabi ko sa ating kahapon, pag hindi natin naging values ang soul winning,
mahihirapan po talaga tayo. Kahit ipagawaan pa natin yan ng tarpaulin na laki ng church natin, wala pa rin mangyayari pag hindi natin naging values. At bahagi sa pagbuo ng values, kailangan sa winning, kailangan meron tayong one pattern. So, isa po sa values ng G12 sa pag-aakay at pagpapatanggap ay meron tinatawag na one pattern of evangelism. At ang gamit natin dyan ay one verse evangelism. Okay? Ano po ba itong one verse evangelism? Okay, sorry. Ayan. So, meron po tayong ilang bagay na kailangang maunawaan muna dito. Una, ourselves. We don't need to be perfect to share the gospel. We just need to be authentic. Okay? And yan po ay connection. So, yung sinabi sa atin ni DS, no? Authentic. Ano yung authentic? Character. Compassion. Ano pa yon? Conviction. Okay? When we say conviction, ito yung hindi ka na inuutusan. Nag-uusbong na sa sarili mo ang pag-aakay ng kaluluwa. Okay? Kailangan maging authentic. Kaya lang, syempre, kailangan maipakita natin sa bawat isa sa atin, maging dun sa mga kaluluwa na hindi tayo perfect. Yung iba kasi, saka na ako mag-share kasi ako nga may kasalanan pa. Kailan ka pa mawawala ng kasalanan ng tao? Di ba? Hangat mo ba ng walang kasalanan? Lalo sa atin dito talagang gusto natin wag na pong magkakasala. Amen? Diba? Langit na pupunta natin noon pagka talagang wala ng kasalanan. Di ba? So, ito yung sa pag-aakay ng kaluluwa, maintindihan natin yung sarili natin. We don't need to be perfect to share the gospel. Number 2, verse 2 Corinthians chapter 4, 8 to 10, we are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. We always carry around in our body, alin? The death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Ibig sabihin, sa kabila na pala ng lahat ng mga pinagdadaanan natin, binabagsak ka na, pinapadaan ka na sa pagsubok, parang yung nanay ko. Noong mga panahon, kasi nanay ko po, dahil ako po ay binata pa, hindi ko naman po ina-announce. No. Ang nag-handle po ng kababaihan sa aming sa church ay ang nanay ko po. So ako po merong 12, ang nanay ko may 12 din. Okay? Ngayon, pag nag-uusap kami ni nanay, minsan may problema siya. Sabi niya, ano ba yan? Yung tatay, yung dati mo kasi, tatay mo, ano kasi, sabi niya, ano mo problema ko? Tuloy, parang nahihiya ako umarap. Ako pa yung leader nila, tapos ako yung may problema sa ganito. Then sabi ko, huwag niyong itago. Sabi ko, ganoon. Ang ipakita natin sa tao, hindi yung pagiging superhero natin. Kasi minsan gusto lang natin ipakita yung isang side lang at gusto natin itago yung tunay na buhay po natin. Di ba? Kahit mukha tayong artista, wala natin gawin yun. Ano? Kahit mukha tayo, sa akin daw, mukha daw ako artista, mukha daw ako si Pekto. Sabi nila, mukha lang yun, hindi ako si Pekto. Pero alam niyo po mga kapatid, sabi ko sa nanay ko, sabi ko, ang pinakamagandang makikita nila sa buhay natin, hindi yung magaganda at hindi tayo nagkakamali. Ang magandang makita ng mga inaalagaan natin o yung aakayin natin, yung katangian natin na kahit anong pagsubok, kumakapit tayo sa Diyos. Yan ang katotohanan sa buhay. Minsan hindi tayo makapag-akay at siyempre kailangan din maunawaan ng mga kapatid nating mananampalataya na imo-mobilize natin sa pag-aakay ng kaluluwa. Di ba? Na hindi tayo perfect, pero yung katotohanan, we are hard-pressed, no? On every side, ang daming pagsubok, wala kang pera, wala kang pambili ng bigas, pero hindi ka hihiyan ng lahat ng yan para i-share mo ang salita ng Diyos. Okay, yan po yung katotohanan. We are not perfect,
Pero kailangan lang natin maging authentic, maging totoo tayo na meron tayong Panginoong Diyos na kahit anong problema, pwede nating tawagan, kapitan at sandigan. Okay? So, yan po yun. Number 2. Other people. So, kanina, maunawaan natin, sarili natin. Pangalawa, maunawaan natin yung other people. Okay, no two people are alike. God wants us to share the gospel in a way that people understand. Unawain din natin siyempre yung tao. Kasi po, alam niyo minsan na nakakapagpa-irritable sa akin kapag may mga Kristiyano na nadidinig kong nag-share. Diba, mga sineshare nila, yung mga punky, yung mga kabataan na tayo-tayo ang buhok ngayon, yung mga dancer, diba, mga uso yan ganyan, yung mga kulay-kulay ang buhok. Tapos, share mo ng may dala kang napakalaking Bible ngayon. Kasi nasabi, anak, makinig ka. Ikaw ba, pag namatay ka? Diba, parang irrelevant. Diba? Pag sinabing other people, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, kahit po tayo, no, na ako kasi naging malaking bigatin ko rin yun, yung paano mo effectively maibubukas ang patungo sa pagpapatanggap kay Lord. Yung mag-testimony tayo, madali yun eh. Sabihin natin yung mga mabubuting gawa, pwede yun, madali yun. Gusto din ng Panginoon yun. Pero yung panahong pagpapatanggap na, di ba, minsan parang hirap po tayo. Ngayon, ang punto, halimbawa, kung yung taong yun eh medyo, alam mo namang, hindi masyado nakapag-aral, medyo iwas-iwasan ng Ingles. Di ba? Ibig sabihin other people. Diba? Makita natin yung tunay na kalagayan. At lumebel po tayo. Okay? Hindi sila magkakatulad. So, doon lamang magkakaroon ng effective communication. Kahit pa gaano kalinaw ang sinasabi natin, pero hindi naman relevant sa kalagayan ng tao, hindi pa rin maiintindihan ang ikino-communicate. Ano yun? So, kailangan maging sensitive din po tayo doon sa mga tao na kinakausap po natin. Sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 9 and verse 22, sabi ni Paul, pwede po bang sabay-sabay nating basahin? 1, 2, begin. Yan. Medyo natatang twister ako doon sa week. Tuwing the week. Sunod-sunod yung week eh. Pero ito yung ipinapakita mga kapatid. Si ating, yung apostol na Pablo, ay naging ganun siya. Isabihin, ibinaba niya yung sarili niya. Sa amin po, mga kapatid, ang karamihan po ng attendee natin sa aming lugar at nadidisipulo natin doon ay mga kabataan. So, ako po, ang itsura ko po minsan sa Sunday service, minsan yung fit na pantalon, minsan po talagang maikling polo na, and then minsan po yung buhok ko talagang iba po ang itsura niyan. So, hindi naman po yung parang masyadong parang ano lang, yung sabihin nating angkop sa panahon ng aming kultura. So, minsan po, naka-t-shirt ako na naka-Americana. Amerikano ba? Amerikano. Ano tawag doon? Amerikana, di ba? Kasi kahapon nakita nila sa YouTube, tinignan namin doon. At sabi ni Pastor, naka-Amerikana ka ba? Sabi niya, opo, naka-t-shirt din. Tapos nakamaong ako yung suot kong maluwag naman. Iba kasi maluwag, pwedeng masikip. So, paiba-iba din po ako ng kwan. Minsan naman po, yung pag nagsuot na ako ng pag yung formal. So, kumbaga nagiging angkop din po, no? Kumbaga, unawain natin yung kaharap din natin. Okay? So, like si Paul, sabi niya, yan nga po, next. Number 3 na kailangan nating maintindihan din, maunawaan, is the message. Yung mensahe. The method may change, but the message will always be the same. Okay? The method may change, but the message will always be the same. So, yung method po natin, maraming mga kaparaanan yan. Okay? So, ang mensahe, ibig sabihin, ang mensahe, yan na yun eh. Kaya lang, kung ang method hindi din natin babaguhin, medyo baka hindi tayo relevant. That's the key word, yung relevance. Okay?
baka hindi tayo maging relevant kapag hindi po natin ito naintindihan. Meron pong isang sample ng pagpapatanggap kay Lord, yung parang napaka-casual lang. Yung pag tinanong ka na, ano na una, Diyos o relihiyon? Na-encounter niyo na po yung tanong na gano'n. Di ba? Minsan sinubukan ko po yan tinuro sa amin ng mentor namin Sabi niya, bro, may tanong ko sa'yo. Ano yun? Ano na una, Diyos o relihiyon? Sabi niya, siyempre, Diyos. Nung nilikha ang tao, ano unang nagkaroon? Relihiyon o relasyon? Kaya niya gano'n? Siyempre, relasyon. Sabi niya, kailangan naman relihiyon. Dalawa lang sila, may magkaiba pa relihiyon. Yan yung parang kaso lang na usapan. Nung nagkasala si Eva at si Adan, ano ang nawala? Relihiyon o relasyon? Sabi niya, siyempre, relasyon. Sabi niya, tama. Ganon. Kaya ngayon, ang tao, ano hinahanap nila? Relihiyon o relasyon? Relihiyon. Diba? Yun ang hinahanap ng tao Pero ano ba talagang kailangan ng tao? Relasyon o relihiyon? Relasyon. Ikaw, kailangan mo ba ng relasyon sa Diyos? Sige, okay lang, pray tayo sandali. Pray, Lord, Jesus, inaamin ko po, tumanggap kay Lord. Alam niyo po mga kapatid, may mga iba't ibang kaparaanan. Pero itong pag-uusapan po natin mga kapatid, ay magpapakita sa atin ng one pattern. Okay? At one verse, so madali lang. Okay? One verse evangelism. Ano ba ito? Number one, ito ay simple. Pangalawa, ito ay napakaklaro. Klarong-klaro. You only use one verse. There is less to memorize. Ilan sa inyo dito, pag nagpapatanggap kayo kay Lord, parang Bible study, ang daming verse. Buksan mo dito. Ayan, buksan mo sa susunod doon naman. Yan. At meron pa palang sinasabi, yung mga makakadalawang verse ka para siguradong tatanggap kay Lord. Dinadamihan yung verse para siguradong tatanggap kay Lord. Di ba? Pero itong one verse evangelism natin, simple, clear, and then short. You can share the gospel in 10 to 15 minutes. Okay? Ito po yung katangian ng pag-uusapan natin ngayon. Okay? At pagkatapos doon, siyempre, natural. Ibig sabihin, one verse evangelism is interactive. So bakit siya naging natural? Kasi parang nag-uusap lang kayo. Hindi siya parang lecture type. Hindi dadalawa na nga kayo, parang may conference pang nakikinig po ba kayo? Isa lang naman kausap mo. Di ba, minsan yan, nagkakamali pa tayo dahil approach natin. Pakibuksan nga po. Di ba, minsan kakamali tayo. No? Hindi nagiging interactive yung usapan. Kasi, alam niyo yun, hindi natural Yung parang gusto lang natin pinipitin yung isip niya, i-brainwash para tumanggap kay Lord. No? Pero hindi nagiging natural o interactive. Okay? So ngayon, tingnan natin, ano ba yung verse na yon? The verse is Romans chapter 6 and verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, ang tip number 1, itong verse na ito, kailangan kabisado. Okay, meron po ba dito? Kabisado po natin itong verse na ito. Taas ang kamay. Kabisado. Okay. Yung hindi po nakakakabisado, taas ang kamay. Yan. Yung wala akong pakialam, taas ang kamay. Di ba? So, number 1 tip mga kapatid, kailangan kabisado po natin ito. Kasi one verse na nga lang po di ba? So, dapat kabisado po natin yan. Okay, pwede ba nating basahin muna? Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, begin! Okay po. So, now, pangalawa, pag meron po tayong papel, nakasulat po yan. Now, meron pong mga available ngayon na ano tawag dito, materials tungkol sa one verse evangelism. So ito po ay parang maliit na aklat na kapag nakaharap yan sa tao, pero sa likod, nandun yung sasabihin mo. Meron pong ganon. Okay, so ngayon, pag nilipat mo, ano yung nakikita mo dyan?
Ikaw naman, nakikita mo yung mga sagot niya, ito yung tama. So pag nilipat mo na naman, ano yung nakikita mo dyan? Therefore, ang makikita mo na naman sa likod, yung mga dapat mong sabihin. Naget niyo po yung point, di ba? So mayroon pong tools na ganyan. Pero dito po, at least kung meron kang papel, nakasulat yung verse na yan, pag gusto mo nang i-share, bro, sandali, may papabasa lang ako sa'yo. Sige nga. Yan. Okay? So ngayon, kung may Bible naman, may Bible, okay? Basta importante, nakikita at nababasa. Next. Now, how? How to share one verse evangelism. How to share one verse evangelism. First, kailangan nating maintindihan na ito ay mayroong tatlong bahagi. Okay? So, ang unang bahagi, the bad news. Okay, ano yung bad news? It talks about the problem. Okay, yan yung bad news. And then next is the good news. It talks about the solution. So, ibig sabihin, parang iseset po natin sa ating isipan na itong verse na ito, merong tatlong bahagi ito eh. At batay ito sa tatlong bahagi, doon babase yung ating presentation. Okay? Tatlong bahagi po yan. Una, talk about the problem. Part 2, talk about the solution. And number 3, the source. Who is the solution? Diba? Pinag-uusapan na ngayon, sino ang pinanggagalingan o pinanggalingan ng solusyon. Okay? So, iyan po yung tatlong bahagi. Okay, next. So, napakadali po, no? Problem, solution, who is the solution? Okay? So, tingnan po natin ito. Paano natin i-share ito? Number 1, you need a written copy of the verse. Pwedeng from the Bible or pwedeng from a tract. Then, write it on a sheet of paper or on a tissue. Mga tip na natin ito. Do not tell, but ask. Okay? Magtanong. Ang isang susi po sa magaling na cell leader ay magaling siyang magtanong. Alam niyo po, kung bakit naituring na magagaling sila Boy Abunda, sila Chris Aquino, sila Joey De Leon, o sino pa, hindi dahil sila ay magaling sumagot, kundi sila ay magaling magtanong. Tingnan mo nga yung katabi mo kung magaling magtanong. So, ibig sabihin, magaling na cell leader yan. No? So, ibig sabihin, facilitator. So, maging mga kapatid, sa one verse evangelism, sa pag-share o pagpapatanggap sa Panginoon, no, kailangan interactive. Tanong, okay? Not turo, not tell, not discuss, okay? So, you want to enter into dialogue. You want to enter into dialogue. And number 3, focus on the keywords of Romans 6:23. Now, meron palang keywords. Okay? Yung mga keywords na yon, yes, isa yon, no? Kasama po yon. So, doon tayo magpo-focus. Kaya lang, i-consider natin ang tatlong bahagi. Ano yung unang bahagi? Bad news? Good news? Who is the solution? Okay. So, ito po yung mga keywords natin. Wages, gift, sin, but of God, death, eternal life, Christ Jesus our Lord. Okay? So, yan po yung kabuuan. So, pag nakasulat na sa papel, pwedeng guhitan natin, o kaya, ang tawag din yung kulayan mo siya, highlight, di ba? So, para pag tinanong mo siya, anong ibig sabihin nito? Okay? Yan po yun. So, sa amin po, bago kami sa bahagi ng Prayer of 3, habang nagpe-Prayer of 3 kami, meron kaming training ng one verse evangelism. So, tinuturuan po namin silang magpatanggap kay Lord, dinidiscuss namin ito uli sa kanila. Siyempre, bago yung batch, kaya kailangan may mga nagtuturo na nito. Okay? So, hindi po one time itong mga bagay na ito. Ask the person what they think the keywords mean. Yan po yung mga tanong, okay? Then go one keyword at a time, beginning with wages. After they have shared
what they think the word means. Help them clarify what they said. Okay, so ito po ang paraan ng usapan ngayon. Una, tanong. What they think the keywords mean. So, yun una. Pangalawa, so one by one yun, isa-isa, no? And then, pagkatapos ng isang keyword na yon, after they have shared what they think the word means, help them clarify. So, ikaw ngayon ang magbibigay ng kwan. Now, puntahan po natin. Question. Okay? The Bible is a big, thick book. Would you be interested if I could sum up the message of the Bible into one verse? So, kumbaga, parang anong tawag doon, yung may passing tabi ka, hindi ka naman yung, may ikaw ba, alam mo tong verse na ito? No? Hindi naman ganon. So, isabihin, tactful. Okay, maayos, yung pag-deliver mo, hindi bastos, hindi naman magaspang o hindi pabigla-bigla. Okay, would you be interested? So ngayon, isinulat mo ngayon yung verse, ipinakita mo, o kaya sa laptop, o sa iPad mo, na ipinakita mo ngayon yon. Next, ang unang keyword, kunyari, nakita niya. Okay, ano ang unang gagawin? Tanong. Okay? Ano yung tanong? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, ready, begin. Ayun. So, madali lang po, mga kapatid. So, ibig sabihin, yan tanong po na yan, iibahin lang natin yung keyword, pero ganun pa rin ang tanong. Diba? Ngayon, pwede na, pag nasa atin na yung kung medyo iibahin natin, pero iyan po ang punto. Now, it is something that you earn or deserve. Yun po yung sa atin. Kasi sasabihin niya, wages. Ano yan? Sahod yan eh. Alam mo yung pag may kinita ng trabaho, yun yung ano niya. Okay. Sabi, ibig mo bang sabihin, it is something na yung parang kinita mo, yung deserve na dahil pinagtrabuhan mo. Yun. Kinaklarify mo lang siya. Okay? Or kung medyo malabo, dinadala mo doon sa malinaw na sagot. Okay? So, ganun po ang style po natin. So, halimbawa, if you work 40 hours, at 40 an hour, you can earn 1,600. So medyo meron ka pang ganong ilustrasyon eh. No? So ito, makakatulong din po sa atin. The next, sin. What do you think the word sin means? So sasagot siya, kasalanan, ganito, ganyan. Ang ibig mo bang sabihin, ang kasalanan ay parang attitude ito kaysa sa action. Oo, tama, pwede. Kasi yung kilos, hindi mo naman alam yung motibo. Yun pala yun. Okay? So, it can be a hostile or a pathetic response to God. So, tinutulungan natin siya na sa ganito. Tanong uli. Have you ever sinned? Ako din, nagkasala rin ako. Okay? So, ipinapakita natin ngayon. Next. Death. Do you think the word death, what do you think the word death means? So, death actually means separation. Okay, so siya, sa pag sinabing kamatayan, ano yun? Yung parang humiwala yung ano. Ayun, yung salitang humiwala. Yan, tama, separation. Okay? So, when the Bible says that the wages of sin is death, what do you think it is saying? Anong ibig sabihin niya pag sinabi ng Bible daw na the wages of sin is death? Ibig sabihin pala, pag may kasalanan daw, hiwalay. Okay, yan, tama. Diba? At least nakikita natin. What we earn by sinning is death or separation from God. Okay? Yun yung nakukuha po natin. And the next, what do you think the word but means? There is hope. Okay? So, ituloy-tuloy po natin kasi paulit-ulit po yan. Okay? So, makikita po natin yung presentation. Ito na po, yung gift. Can you actually earn a gift? Tatanungin mo uli siya. Kaya mo bang kitain ang gift? Hindi. Kaya nga gift yun, binibigay eh. Di ba? So, yung but, ibig sabihin, dahil may kasalanan pala, merong bayad. But, may pag-asa. Teka, sandali. Ano yung pag-asa? Tingnan mo ulit. Ano yung gift? Ano yung gift? Okay, kinikita ba yan? Hindi. Binibigay yan. Okay? So, next. God, the giver of the gift. Sino ang Diyos? Makikita dun sa verse, siya ang tagapagbigay. And then, ng alin? Eternal life.
Okay? Experiencing life forever with God. Okay? So may paraan, may kasalanan, hiwalay. But, meron palang paraan. Okay? So Christ Jesus, who is Christ Jesus, the only Son of God, and Lord, okay, He is in control. So, magkakaroon na ngayon ng confessing and surrendering, pagtanggap kay Lord. Okay? Pagpapatanggap kay Lord. Now, doon po sa presentation, napansin po natin na mayroong bad news, good news, and who is the solution. And then, dadalhin natin ngayon ang tao sa pagtanggap, pagsisisi at pagsuko sa Panginoon. So, ito po yung panalangin. Okay? So, dun sa panalangin po natin, kailangan nating maging simple lang din. At ako po, ganito ang style ko sa panalangin. Kapatid, naniniwala ka ba na yung panalangin ng gagaling sa puso, pinapakinggan nyo ng Diyos? Opo. Sige, ganito. Kung ipanalangin mo to galing sa puso mo, bagamat, ako po, ganito. Either na siya na ang pinagpe-pray ko ng pagtanggap, or gagabayan ko siya. Dalawa po yun. So, kung gusto niyang gabayan ko siya, gagabayan ko siya. Kung gusto niya naman siya lang, bibigyan ko siya ngayon ng pattern, ng panalangin. So, aaminin niya, magsisisi, okay, at magtatalaga ng pagtanggap at pagsunod sa Panginoon. So, pagkatapos nun, pangalan ni Jesus, Amen. So, doon ko po siya ginagabayan. Now, sa kalagitnaan, kapag nahinto po siya, ang gagawin ko, itutuloy ko, anak, sumunod ka sa akin. So, andun pa rin ang panalangin niya ng tao sa puso. Okay? So, yan po yung one verse evangelism natin, mga kapatid. Ngayon, tingnan naman po natin, yung consolidation. Okay, consolidation is an act of putting extra care, love, and attention to a new believer. Okay? An act of putting extra care. Ito, sinabi ko na po kahapon. And then consolidation is an act of closing the back door. Closing the back door of your church and widening the open door. Okay? So, yun pala ang consolidation. Lahat ng mga dahilan para lumabas yung tao sa church natin, halimbawa, hindi na mamansin, masusungit na asher. Di ba? Huwag po tayo maglalagay ng mga asher na mga mukhang vampira. Tuloy po kaya. Kailangan nyo talagang maayos po yung... Napunta ako sa day by day minsan, alam nyo yung mga asher nila, talagang mga nakaano pa, yung Pilipinyanang damit, yung malalaking balikat, yung nakaganon. Sabi ko, ang cute Nagmukha tuloy pa-picture. Ay, pa-picture. Pero alam niyo, basta, ibig sabihin, it depends. Alam ba, kung tayo, meron na tayong mga ganitong gamit. Alam ba, yung projector. Di ba? Sa church po, habang dumarating ang tao, may nakaplay po yan ng mga iba't ibang video na may kinalaman sa cell group. Yung iba po, announcement. Then pagkatapos, pag 5 minutes na, tumutugtog na po yun. May countdown. May isang Christian song. And then may mga video picture ng church na lumalabas. Then 2 minutes, 1 minute, 10, 9, 8, tatayo po kaming lahat. Yes, Lord! Tapos pagtugtog ng 1, come on, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Palakpakan ngayon. So, bahagi po yan ng consolidation. Okay? Bahagi po siya nung tinatawag nating closing the back door. Pag sinabing closing the back door, kakaantok naman din eh. Bukas na bukas po ang back door natin noon. Di ba? Ang asgit-asgit naman sa chest na amoy CR. Di ba? Naku, bukas na bukas po ang back door. Bukas na bukas po yung back door. Di ba? Yung mga tao sa loob ng church, halimbawa, hindi friendly. No? Parang kanya-kanya church. No? Bukas na bukas po ang back door doon. Lalo pag may bagong bisita. Patayin po natin yung bisita, papuntahin po natin sa harap. No? Kailangan meron po tayong mga kaparaan. Yun po yung mga backdoor po natin na kapag hindi natin na-close. Ano naman yung mga open door natin? Yan, yung mga yung ganito natin, proper information, yung friendly na pakikipag-usap. No? So mamaya po pag-uusapan natin yung values ng isang cell church.
or ng cell group sa cell group. Kasi kahit na mag-cell group tayo ng mag-cell group, pero yung values ng cell group wala, naku po, dry na dry po ang ating, kahit pa naka-cell group pa yung church po natin. Kasi ang nagpapatakbo po sa tagumpay ng gawain ay ang values. Ano ba yung dapat na pinapahalagahan po natin? So mamaya po, i-discuss sa atin yan. Okay? So, make an intentional move on winning souls and making disciples. Huwag po nating paghihiwalayin yun. Okay? Don't depend too heavily on techniques. Okay? Establish relationships. Okay? Ito po mga tip na lamang naman po ito, and then keep on pressing on. Now, gusto ko pong ipakita sa atin ito, at hindi naman ito karamihan, pero makakatulong din po. Share na lang po tayo. Okay po. Pagpaumanhin niyo po, medyo kulang. Okay? Yan po materials na ginamit sa church. Inainam ko na pong dalhin, okay? Para po makita po natin. Yan pong hawak natin na yan, ang tawag po dyan ay the Consolidation Book or Manual. Okay? Medyo inedit ko po, kaya medyo iba yung cover sa akin. So kasama ko po yung aking mentor dito, at minamentoran niya po ako. So, okay, now, nakalagay po dyan, what is consolidation? Okay? Si Apostol Pablo ay nagsusumikap upang makapagpalapit ng tao sa Diyos. Iniiiyak niya at ibinubulalas ito sa Panginoon sa panalangin. So part po pala ng consolidation, yung prayer natin, okay? Ipinaliwanag niya ang kanyang pagnanais na mailapit ang tao sa Diyos na katulad ng pagdadalang tao. No? Parang pagbubuntis daw yung kaluluwa, no? Parang ganon. So, ang pangarap ni Pablo ay makita sa isang bagong mananampalataya na naabot na niya ang isang buhay bilang tagasunod ng Panginoon. That's consolidation. Okay? Yung makita daw natin, yung pangarap natin na yung isang bagong tao, yung naaabot na niya yung buhay na gusto ng Panginoon. Okay? Ang consolidation ay ang atensyon at aruga. So, tinagalog ko lang po, nakasulat po dyan. Ngayon, ganito po. Step by step, winning and consolidation. Siyempre, team preparation. Pag sinabi natin team preparation, kailangan yung cell group ang nag-uusap-usap. Intentional na pag-aakay ng kaluluwa. Okay? So pagkatapos po niyan, siyempre sa team preparation, sa cell group, i-refresh mo muna ang tinatawag na vision ng simbahan. Ano ba ang discipleship? Ano ba yung pangarap ng Panginoon? Kumbaga bago kumilo sa akto ng pag-aakay ng kaluluwa, hindi po yung programa o activity. Inire-ready natin doon sa vision. Okay? Pagkatapos po niyan, pag-uusapan din siyempre yung values. Mayroong 12 values ang G12. Okay? At movement. Ipaliliwanag natin. Parang ang movement ganito. Yung mga nagrarally po, lalong-lalo yung bumato ng kamatis kay Sino ba yung presidenteng binato ng kamatis? Si Ramos po, di ba? Si Ramos po, di ba? Si Ramos. Yung mga tao yun, bakit palipilit na sumisigaw, ikaw ka, binato ng kamatis, nagbulok. Tapos yung, sigaw, patal, sikin, di ba yun? Sa palagay nyo, may nagtutulak ba doon? Na tao? O itinutulak sila ng kanilang damdamin? Na yun, walang takot, kahit walang mag-utos, sisigaw yun. Bakit? Kasi ipinanganak, naging movement sa puso niya. Okay? So, ganun natin ipinapaliwanag sa tao. Alam niyo, nung kinausap ko po yung mga group of young people namin about the movement, sabi ko, dapat utak movement tayo. Kumalat po yung sa Facebook, maging doon sa mga text ng mga kabataan, Pastor, utak movement po tayo ngayon. Oh, praise God. Sabi ko gano'n.
So dapat ganun sa pag-aaral. Pag hindi ka naging utak movement, utak kopyahan ka. Di ba? Pag hindi ka naging utak movement, no? Pag wala kang nakita, hindi na ipanganak, naku po, nag-aaksaya lang ng papel sa pag-aaral. Okay? Kaya pala nag-aaral kasi nasa eskwelahan. So, pero wala talagang ipinanganak sa puso. So, yan po yung mga preparation time. Okay? And then, pasok sa prayer of 3. Mamaya pong hapon, yun po yung last topic natin, prayer of 3. Ngayon, may orientation, okay, personal contact, pagtas maipag-pray, 1 month na ipag-pray, na-ready na yung team, okay, na-ready na yung team, hindi lang basta nag-pray of 3, and then nag-pray ng 3, 1 month, may preparation din ito, pagkatapos personal contact, pagkatapos harvest event, okay, pagkatapos ng harvest event, yung tinatawag nating placement. Now, sa harvest event, diyan po nakapaloob yung one verse evangelism. Doon magpapatanggap yung mga tao. Okay, meron po ba dito sa lugar na ito na nais na tumanggap sa Panginoon? Pag nagtaas ang kamay, patay ka, hatak ka sa kabila. So, isa patatanggapin ka. Okay, sabihin, yung mga cell leader natin, tinetrain natin. O pag may nakita kayo nakataas, alam niyo na gagawin niyo, ha? Dahan-dahan naman, ha? Hindi biglang mo hinatak na halika dito, tanggap ka kay Lord. So, yung ganong tipo, kasi nga, alam nilang magpatanggap May Bible silang dala, okay? So, kunyari, ginawa na, one verse evangelism, okay, tapos na. Now, pagkatanggap nila kay Lord, pasok agad ang consolidation. Okay? So, lahat ng tumanggap sa Panginoon, pwedeng dinala sila pag-uwian ng church, dadalhin mo kunyari sila dyan sa ilalim ng puno ng mangga. No? Merong nakahalera dyan ng mga kape o kaya mga brownies na galing sa KFC. No? Ang sarap. No, sarap noon. Salamat po kagabi. Tapos noon, habang nag-ano kayo, ganito lang ang sasabihin. Mga kapatid, alam niyo ba, yung ginawa niyong pagtangkay, okay, ganito. Magandang tanghali. Magandang tanghali. Ako nga pala si Pastor Ver. At gusto ko lang sabihin sa inyo na yung ginawa niyong pagtanggap sa Panginoon, yun yung the best decision na ginawa niyo sa buhay niyo. Dahil dyan, gusto sana namin makuha at patuloy kayo may pag-pray, pakipin upan lang po ito. Pinirmahan niyo. Okay na, pati number, cellphone, lahat nandun na. Maikli lang yun. At pagkatapos noon, pinabibigay nga pala ni Pastor bilang pasasalamat at nakasama namin kayo. Remember sila, token, Bible, bookmark, o something. Mga kapatid, part of consolidation po yun. Okay? So pag naibigay na ngayon yan, okay, I will pray for you. Lord, pagpalain niyo po ang desisyon na ginawa nila at naniniwala po ako. Lord, eto na po. In Jesus' name, Amen. Tapos na. Balik sila sa church ngayon. May fellowship na. So, naramdaman nila ngayon. Now, papasok na po yung placement. Anong ibig sabihin ng placement? Ito na po yung dapat makita na natin na sino ang mag-aalaga. Dapat cell group placement. So, kung nandiyan na po yung monitoring system po natin, okay, so, ibibigay po natin yung pangalan niya sa inaakala nating cell leader. At doon po sa cell leader ngayon, meron po siyang matatanggap na ganito. Yung cell leader kasi, sa bawat cell leader namin, may ganito. Ang tawag dito ay my cell, my family. So, hindi. Doon na tayo pala. Okay? So ngayon, pag na-place mo na, kailangan may tinatawag na 48 hours phone visit. 48 hours. Yung iba, 12 hours lang. Ibig sabihin, Sunday, kailangan Monday, matawagan na yan. Ma-text man lang yan. Musta na bro? Musta na you? Dito na me. Diba? Di ba? Yung mga ganon. So, matapos niyan, ano ang layunin ng phone visit? Maipakita mo, show interest, maipakita mo na kung paano na yung presence niya last Sunday ay naging kagalakan. So sa kung paano paraan mo sasabihin yon, basta ang objective ganon, naging interesado ka. At masaya ka na nakasama mo siya noon. Pakilala ka, ako nga pala yung nakatabi mo nung ukuan, yung nagkasama mo sa upuan. Okay, ganun yon. Tapos, pick a day to visit their home. Pumili po tayo ng araw na yun ang layunin ng phone visit. Maitakda ang home visit. Okay po yun?
Now, ganito. Sa consolidation po, may matinding tip tayong kailangan. Dapat ganito po. Diba, tawag ka. Hello? Pwede ba kitang dalawin sa Miyerkules? Naku, may lakad ako eh. Huwebes. Ay, naku, may lakad. Biyernes. Ayan. Nakulitan sa'yo. Sige, Biyernes. Pwede ka ba ng alas 12? Ay, hindi ako pwede alas 12. Alauna? Ay, hindi ako pwede. Alas 2? Alas 3? Ay, hindi pwede talaga eh. Alas 3:1? Di ba? Alas 3:2? Talagang isa-isa mo na eh. So, sobrang kulit mo. Naku, sige na nga. Umabot kay alas 4 ngayon. Isa-isa mo segundo eh. Eto na. Pumaya. Pagpasok doon, talagang pumunta ka. Mag-ayos ka. No? Magpabango ka. At kahit pa paano, magdala ka ng tinapay. Di ba? Kung ano man. Then, pagpasok mo doon, kumatok ka. Pagbukas ng pinto, ikalang mo agad yung paa mong gano'n. Good morning. Tapos sunod-sunod ka ngayon pumasok unti-unti. Halika po tayo. Hindi po, joke lang. Ibig po sabihin, sa G12, ang tawag po sa consolidation ay kulitan ministry. Amen? Dapat po makulit po tayo. Hindi tayo balat sibuyas. Amen? Di ba? Baka mamaya, mga ganun ka lang. Kaya yun pala, hindi niya alam, ikaw yung tumatawag. Ganun pala talaga sumagot sa telepono. Di ba? So, kailangan makulit po tayo. So, lalong-lalo yung mga masayahing tao, yan yung mga dapat na ipinupronta natin. Okay? Sa consolidation. So, ngayon, ano ang layunin ng pagbisita, home visit? Now, there are 5 topics or 5 na intentional visit na dapat natin gawin. At sa 5 intentional visit na yon, kailangan, una, ang goal natin, makaranas siya ng cell group. Pangalawa, ma-introduce sa kanya ang Sunday service tuloy-tuloy. Okay? So, unti-unti yun. Now, meron tayong 5 verse. Ang tawag dito is the home visit lessons. Okay? So, meron pong isang network na gumawa po sila nung ganito. Okay? Isang kasama nating network na meron silang tinatawag na What's Next? A consolidation book and guidelines ito hawak ng parang tinuturuan yata. Yes. Tapos ito naman hawak nung consolidator. Ito naman hawak nung kino-consolidate. So ngayon, ganito po. Ang una pong nakalagay na lesson, ang objective ng first dalaw is to affirm salvation. Kasi di ba tumanggap na kay Lord? Di ba? So pagtanggap niya kay Lord ngayon, eto na. Ang verse po na ginagamit namin sa church ay John 3:16. Okay, kunyari, binasa na. For God so loved the world, eternal life. Tapos, meron lang pong 3 question. 3 question lang. No? Number 1 question. Sa papaanong paraan mo nararamdaman ang pagmamahal ng isang tao at Diyos? Okay, sasagutin niya yon. Ako, ramdam ko ang pagmamahal ng tao sa akin kapag, nililibre ako. Talaga? Ikaw, paano mo naman nararamdaman na mahal ka ng Diyos? Meron ba nun? Oo, meron yun. Pangalawang tanong. Tingnan mo yung verse na yan. Titingin siya ulit, John 3:16. Ano ang resulta ng pag-ibig ng Diyos? Titingnan niya, buhay na walang hanggan. Tama yun. Alam mo ba, nung tinanggap mo ang Panginoon, may buhay na walang hanggan ka? Pangatlong tanong. Ngayong ikaw ay ligtas na, paano mo tatanawin ang pag-ibig na ito ng Diyos na nagdulot sa iyong buhay na walang hanggan sa piling niya? Mapansin niyo po, doon sa 3 tanong may maneho. Sa first question is icebreaker. Tama? Di ba, no? Kasi yung tanong, paano mo nararamdaman na mahal ka ng tao? Pangalawa, binabalik mo sa Bible, titingin uli siya doon. Ano ang resulta ng pag-ibig? Buhay na walang hanggan. Tinignan niya, natuto ng tumingin sa Bible, natutong maghanap. Pangatlong question, ano ang gagawin mo bilang pagtanaw sa kabutihan ng Diyos? Action, application. Simple lang, sasabihin niya, dapat pala, dapat pala nagbabasa din ako nito. Saka dapat pala, sasali ako doon sa inyo. Nag-get niyo po mga kapatid, may pattern. Yung question, 1 verse pero napakabilis. Di ba? So now, tapos na yan, mag-pray na kayo. Lord, salamat po sa kaligtasan na binigay mo sa kapatid na ito.
Ibig sabihin, naiukil-kil natin sa kanyang isipan na siya ay ligtas. Okay? Na-affirm yung kanyang salvation. Hindi lang tayo pumasyal doon para umatin uli ng church. Hindi, may objective ang first visit. Then second visit, pwedeng magsama ka o ano, na hindi niya namamalayan, unti-unti niya nang nararanasan ang cell group. Okay, so nakita po natin. Next, prayer. Okay, diyan sa prayer na yan, don't worry about anything. Ano yan? Philippians chapter 4 and verse 6. Philippians chapter 4 and verse 6, nakalagay don't worry about anything, but pray and ask God for everything you need, always giving thanks for what you have. Number one question, maituturing mo ba na malusog ang iyong komunikasyon sa iyong pamilya? Anong klaseng tanong po yun? Ice breaker. Di ba? Parang kwentuhan lang, normal na kwentuhan. Di ba? Pangalawang tanong, sino ang matinding tao na napagsasabihan mo ng mga importante sa buhay mo? Nakikita nyo, dinadrive po natin siya hanggang sa maidala natin siya na dapat pala, dahil Diyos lang nakakaalam sa Kanya. Anong sabi ng Bible? Di ba? Don't worry. Pangatlong tanong, paano mo gagawin ang pananalangin upang lalo kang mapalapit sa Diyos? So, anong topic na binibigyan din natin sa pangalawang bisita? Prayer. Okay? So, nag-get po natin mga kapatid. So, yun po yung part ng consolidation. Okay? Salvation, prayer, and then Bible. Sa Bible, mga kapatid, yan. Sa pangatlong bisita, patatatagin na natin siya unti-unti, devotion. Alam niyo po, one time doon sa church po, meron kami encounter. Sabi ko, attend ka ng encounter Sabi ko gano'n sa kanya. Kasi yung cell leader niya, nagbakasyon Sabi ko, kasi nakita ko umaattend na ng church. Nakita ko nagde-devotion na. Nakita ko nagse-cell group na. And then, isa part siya ng cell group, no? So sabi ko, pwede ito umattend. Sabi ko, ako muna mag-aalaga. Sinagot ba naman ako? Ay, hindi ko pwede. Bakit? Sabi ko gano'n. Bakit hindi pwede? Kasi po, hindi pa ako nakaka-60 na devotion. Bakit? Sabi po kasi nung cell leader ko, pwede lang ako sumama ng EGR kapag meron ng 60 devotion. Sa palagay niyo, okay po ba yan mga kapatid? It is not about the 60, it is about the care, love, and attention given by his cell leader. Ang tawag sa ganung proseso, consolidation. Okay po mga kapatid? Na po natin? So sa third visit, pinapatatag na. Alam niyo, one time pumunta po yung pinagpe-prayer of 3. Ito pa, malupit. Mamaya na yan. Exciting sa prayer of 3 kapag ginawa mo natin. Alam niyo po mga kapatid, yung isang bago pa lang binisita na tumanggap kay Lord, binisita, nung makatapos niyang i-share yung Word of God, kita ko po kasama sa opisina, dala-dala Bible. Sabi ko, yung sa Kristan, sabi ko, may dalang Bible pa. Kaya nakabalot pa sa plastic, ano yan, Bible? At eto, kinukulit yung kanyang cell leader, ang gusto daw na devotion, twice a day. Twice a day? Sabi ko, mas biblical yun. Sabi kasi ng Bible, ano sabi ng Bible? Joshua 1:8, meditate the word, day and night. Mas biblical pa sa atin itong isang to. Ngayon, alam niyo, natutuwa po ako kasi kahit bago pa lang naman ng palataya, basta may proper movement of consolidation. Wow! Hindi strategy. Kailangan maipanganak. Alam niyo, ibang-iba yung joy na nararanasan namin ngayon sa church because of this process. And then, nangangahulugan na bago dumating ng encounter ang isang kaluluwa, nagde-devotion na siya. Pagdating ng encounter, patatatagin ang kanyang devotion. Woo! Nakikita po natin mga kapatid, this is not a process, but this is an intentional
loving, caring, and giving attention. That's discipleship. Okay? So, Word of God. And the next, cell. Yan, ini-introduce na sa kanya ang cell sa third visit. Ano ang cell? Babasahin yung kwento ng Acts chapter 2 and verse 42. Ano ang kauna-unahang grupo na nasalihan mo? Yung grupo ng fraternity. Okay. De, tapos, yun lang naman tanong eh. Pangalawa, pansinin ang Acts chapter 2. Anong klaseng samahan sila? Naku, nagtutulungan talaga sila, saka binenta pa pala yung gamit daw. Ganon, meron nga. Oo, patingin nga. Kunyari ako hindi alam. Meron, sige, saan dyan. Ito. Siya pa nagbabible study ngayon sa akin. Sabihin, kasi nga, gusto mo siyang may hangad mo na mailapit kay Lord sa salita ng Diyos eh. Ito nga nakita. Pangatlong tanong, paano mo nakikita maging bahagi ang buhay mo ng ganyang klase ng cell group? By that time, medyo sa espiritu niya nagkukumit na siya na maging bahagi ng cell group, ng small group. Okay? And then last visit, number 5, sharing Christ testimony. Okay? Bitin po yata, wala yung tanong. Okay? So, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Okay? So, dyan may mga nakalagay na po dyan na mga makakatulong. Okay? At dyan po sa consolidation, depende na po sa atin kung ano po yung ilalagay natin. Ako, ang nilagay ko po, yung G12 roadmap. So, may roadmap po doon, equipping, no? Para po ito sa mga cell consolidator. Okay, now, pagkatapos po nun, ipapasok po siya sa cell. Placement. Yung pangalan niya ibibigay, kukontakin ng cell leader. At yung cell leader, meron siyang tinatawag na cell leaders. Ayan, parang cell leaders monitoring ng kanyang cell group. Okay? Monitoring system ng kanyang cell. So, hawak-hawak to ng cell leader. Kasi dito niya makikita na ipinoproseso niya. At naglagay na rin ako dito ng mga ilang tip, 10 reason, bakit kailangan mag-cell. Okay? So, iyan po ang part ng ating ng consolidation po natin. So, proper one verse evangelism and proper consolidation. Okay? So, meron pa po ako dito. Siguro sa likod naman natin dalhin, no? Anyway po mga kapatid, yan po ay mga revise, inuulit-ulit. Pero at least gusto ko lang pong makita natin, ano po, sa cellphone natin. At pagkatapos po niyan, ino-orient din po natin yung mga cell leader po natin. Pero mga kapatid, dapat number 1, ang magaling na consolidator ang pastor. Okay? Unang mapagmahal ang pastor. Okay? Now, kapag ang pastor ay the best consolidator, doon niya mararanasan ang the best na pagmamahal ng kanyang iglesia. Okay po yan? So, purihin po ang Panginoon. At sa diwa pong iyan, bago po tayo mag-pray, mamaya po, ang mga pag-uusapan na po natin ay may kinalaman po sa yung sa mga cell group, okay? Yung pag-open natin ng cell, how to open your own cell, and then yung values ng cell group. Remember mga kapatid, ang focus po natin ngayong araw na ito is on discipleship and cell group. Kahapon, personal preparation. Kaya po yung spiritual transformation, personal transformation, pinag-usapan po natin. Ngayon naman, discipleship and cell group. Okay? Bukas naman po, ano yung mga proper na paghahanda para ma-ready natin ang ating sarili at ang ating church sa pagpasok at pagpapatupad ng vision. Okay, yung isabihin, yung magkaroon tayo ng malinaw na process. Okay po? So, purihin ang Panginoon. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Dakila namin Diyos, purihin ang iyong banal na pangalan sapagkat ipinapakita niyo sa amin, Panginoon, itong ganitong kaparaanan na para matupad ang yung pangarap ninyo sa bawat kaluluwa. Therefore, kung naging values namin ang
discipleship, ang tingin namin sa bawat kaluluwa ay disipulo. Hindi kami hihinto hanggat hindi sila nagiging katulad kung paano na gusto mong makita sila, Panginoon. Lord, salamat at may kaparaanan kayo at itong mga step by step na ito ay makakatulong. Ito ay magsisilbing mga skeleton sa aming mga pagkilos, skeleton sa aming mga ministry na nakikita namin meron palang pattern. At kung paano namin, Panginoon, na yung salita nyo ilalapat para talagang mahubog sila through our discipleship, Panginoon. Salamat, Lord, kasi unti-unti po namin natututunan. Pero higit na matututunan po namin ito, Panginoon, that after this conference, after this seminar or coaching, Panginoon, ay magkakaroon ng mga weekly mentoring, Panginoon, ang mga kapatid sa lugar na ito. Gagamitin mo, Panginoong Diyos, yung taong itinalaga mo sa kanila, yung gagamitin mo rin, Panginoon, yung mga yung DS at yung mga kasama niya, Panginoon, na nagme-mentor din kay DS, Panginoong Diyos. Marami pong salamat sa mga taong ito, sa bawat isa, sa buhay namin na magkakapatid, Panginoon, na nakikita po namin ang ganda na maging bahagi ng iyong pamilya at maging bahagi ng iyong kalooban. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang oras na ito, Lord, sa pagkain ng iyong mga anak. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen, Amen. Praise God. Sige po. At balik po tayo dito ng alauna. Okay? At now, yung mga devotion po natin, iwanan na lang po kung iyan po ay nakalagay sa papel at checking ko po. At mamaya pagbalik, kakausapin ko po tayong lahat patungkol po doon sa naging resulta ng ating devotion. Now, kung medyo talagang may mga personal na masyadong mabibigat na nireveal agad si Lord, diba, masyadong, ano tawag doon, yung personal ba yung sensitive na case o nasa sa inyo po yun kung papahintulutan yung mabasa ko, pero kung hindi naman, kasi meron po tayong kailangan matutunan at malaman when it comes to our devotion. Pakiiwan na lang po natin dito sa harapan, okay? Thank you very much. Ayan. Yun po yung Psalms 1:1. Okay? So, bukas po ng umaga, mag-check ulit tayo ng devotion. Ngayon, kung meron na po tayong notebook, dapat may specific notebook na po tayo ng devotion para po masimulan na po talaga natin ang devotion. Okay? Salamat po.